Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti may tulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Akong inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire mula sa Southern Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. PNP nakipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines upang mahuli ang mga sospek sa pamamaril sa dalawang sundalo sa Basilan. Patrolwoman Resali Umalay magbabalita. Ugnayan ang Philippine National Police sa Armed Forces of the Philippines sa pagtugi sa mga sospek sa pamamaril sa dalawang sundalo sa bayan ng Tipo-Tipo, Basilan. Paigtingin din ang seguridad sa lalawigan upang maiwasan ang mga karagdagang insidente. Batay sa paunang investigasyon, ang dalawang miyembro ng 45th Infantry Battalion ng Philippine Army ay sugatan matapos barilin habang bumibili ng mga pangunahing pangangailangan sa isang tindahan malapit sa kanilang kampo. Ayon kay Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartatis Jr., nananatili na heightened alert ang kapulisan, katuwang ang militar at patuloy ang koordinasyon sa mga lokal na komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Walang takas sa batas ang 39 anyos na lalaki sa isinagawang buy-bust operation ng Camarines Sur PNP. Mahigit 92,000 pesos halaga ng ipinagbabawal na gamot, kumpiskado. Magbabalita dyan si Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. Arestado ang isang individual na kinilala sa alias na Totoy, 39 anyos, may asawa at residente ng Barangay La Purisima, Nabua, Camarines Sur matapos ang matagumpay na buy-bust operation na sinagawa ng Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit ng Camarines Sur Police Provincial Office bilang lead unit, katuwang ang Municipal Drug Enforcement Unit ng Nabua Municipal Police Station at PDEA Regional Office 5. Isinagawa ang operasyon ba ng alas 7:32 ng gabi kahap sa Nabua, Camarines Sur. Sa operasyon, matagumpay na nakabili ang ituturing poster buyer ng isang heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinilang shabu na nagsilbing batayan ng agarang pag-aresto sa sospek. Sa sinagawang body search, karagdagang isang sachet ang kaparehong substansya ang narecover mula sa kanyang pag-iingat kasama ang buy-bust money at budel money. Tinatayang aabot sa 92,956 pesos ang kabuang halaga ng nasamsam na hinilang illegal na droga. Ang lahat ng ebidensya ay agad na minarkahan, inventaryo at idinokumento sa lugar ng operasyon sa presensya ng mga mandatory witnesses alinsunod sa Republic Act 9165 at umiiral na chain of custody procedures. Samantala, ang suspect ay nasa kusudian ng opulisan at maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang muling pinagtitibay ng kapulisan ang kanilang pangako laban sa illegal na drogas sa komunidad. Mula dito sa Albay, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. Alagad ng batas, tagataguyod ang balitang pulis.
Maraming salamat Police Staff Sergeant Lovendino. Dating leader ng gerilya na itinuturing na national most wanted person na may kasong murder, arestado sa mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Davao Oriental. Ibabalita yan ni Patrolwoman Resalie Umalay. Ito ng Philippine National Police ang isang 64 anyos na dating leader ng guerrilla na kabilang sa listahan ng National Most Wanted Persons sa Barangay Lucud, Davao Oriental. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, katuwang ang Police Regional Office 11 at ang lokal na pulisya, batay sa 2 warrant of arrest sa kasong murder na walang rekomendadong piyansa. Ayon kay Chief PNP Police General Jose Melencio Sr. Tatis Jr., patunay ang naturang pag-aresto na walang pinipiling oras ang hustisya at patuloy ang pagtugis ng kapulisan sa mga nagtatago sa batas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat Patrolwoman Umalay. Sa kulungan ng bagsak ngayon ng top 7 municipal most wanted person na may kasong acts of lasciviousness matapos ang operasyon ng City Mobile Force Company ng Cebu City Police Office. Nakatutok dyan si Patrolwoman Judith Nicanor. Hawak na ng kapulisan ng Cebu City ang top 7 most wanted person municipal level na may kasong acts of lasciviousness matapos itong maaresto ng mga otoridad sa Sitio Bugnay 2, Barangay Labangon, Cebu City nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Ferdinand Casiano, Force Commander ng City Mobile Force Company, Cebu City Police Office, ang wanted na suspect na si Michael, 45 anyos na residente ng Sitio Antinio Luna, Barangay Pulpugon, Consolacion, Cebu. Ayon sa ulat ng pulisya, ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 na Revised Penal Code kaugnay sa Section 5B ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act na may 180,000 rekomendadong piyansa. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng CCPO Custodial Facility bago ibalik ang nasabing warrant sa hukuman na nag-issue nito. Ang pag-aresto kay Michael ay nagsisilbing matibay na patunay ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng Cebu City Police Office sa pagsubaybay sa mga wanted na tao, isang malinaw na mensahe na walang sinuman ang makakawala sa batas. Mula dito sa Cebu City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Nicanor. Hindi na nakapalagpa ang isang drug suspect sa anti-illegal drug operation ng mga otoridad sa Valencia City, Bukidnon. Patrolwoman Jane Rose Bohol sa report. Isang street-level individual na kilala sa alias na Part sa ikinasang bypass operation ng kapulisan sa Purok 21 Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Dakong 5:48 ng hapon noong January 29, 2026. Ang suspect ay 33 taong gulang, binata at walang trabaho. Nadakip ng mga operatiba ng Valencia City Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Christopher R. Ibanez. Katuwang ang iba't ibang unit ng PNP at PDEA 10. Matapos umanong makipagtransaksyon sa pusher buyer. Nasamsam mula sa suspect ang isang heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na ginamit bilang bypass item, 500 pesos bill na marked money at 2 karagdagang sachet ng hinihinalang shabu na may kabuoang timbang na humigit kumulang 5.3 gramo na recover din ang isang coin purse na ginamit umanong lalagyan ng droga at isang puting Samsung keypad cellphone. Tinatayang nagkakahalaga ng 36,040 pesos ang kabuoang halaga ng nasamsam na iligal na droga. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Valencia City Police Station ang suspect para sa kaukulang investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao.
At bago po tayo magtapos, pinapabati ni Police Senior Master Sergeant Jaja Ecleo mula sa Public Information Office at mula na rin po sa buong team ng Police News Network ng maligayang ika-14 na anibersaryo ng NCRPO PSFTP Class 2012-01. Happy anniversary po sa inyong lahat mga sirs and ma'am. At maligayang kaarawan din kay Miss Jihaina Jaira Hernandez, former Miss International Grand Winner Sparkle GMA 7 Artist 2023. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Reyna Jaisem Dalire mula sa Southern Police District. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.